Hi, kamusta kayo? Magandang pag-usapan natin ngayon. Sasagutin natin yung tanong, maliligtas ka ba sa pagsunod sa kautusan? Tingnan natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Una, tandaan natin, mabuti ang kautusan. Ang Ten Commandments, mabuti. No? We shall only have one God. No? Sambahin natin ang ating Diyos. Igalang ating mga magulang. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang mangangalunya. No? Do not bear false witness. Okay? Do not covet anything that's in thy neighbors. So, itong mga bagay ito, huwag kang magsisinungaling. Itong mga bagay na mabuti. Pero kaya ka bang iligtas sa pagsunod? Tingnan natin. Matthew 19:16, patuloy. May nagtanong sa Panginoong Hesus. Ang sabi dun, anong aking gagawin para magkaroon ng buhay na walang hanggan? Ang sagot ni Jesus, you know the commandments. If you want to enter eternal life, keep the commandments. So sa sagot pa lang ni Kristo, makikita mo parang sinasabi ni Kristo, alam mo ang kautusan? Kasi ang tanong sa kanya, paano ako makapasok, magkaroon ng buhay na walang hanggan? Sabi ni Jesus, you know the commandments, keep them if you want to enter eternal life. So, maraming nagko-conclude kasi yun ang problema. Pag binabasa mo Biblia, dapat tapusin mo yung konteksto. Basahin mo ng buo yung chapter. Kasi kung yung talata na lang na yun, pwede mo nang ituro na kung nais mo makapasok sa langit, keep the commandments. Kaya ang mga relihiyon ngayon para maligtas, you keep the commandments. Sundin mo kautusan. Mabuti ang kautusan, pero hindi ka ililigtas ito. Tingnan natin, ano nangyari sa istorya? Yung tao na ito ay mayaman. Sabi ni Jesus, ang sagot sa kanya nung mayaman, I have kept the commandments since my youth. Pero sabi ni Jesus, may isa kang kulang, sell your yung mga pag-aari mo, ibenta mo, ibigay mo sa mahirap, sumunod ka sa akin. Nalungkot yung tao sa pagsang mayaman, hindi niya sinunod. Ang sabi ni Kristo, no, tinanong sila ng mga apostol, Panginoon, paano ngayon maliligtas? Ang sagot ni Jesus, sa tao imposible, ngunit sa Diyos ay walang imposible. Kung titingnan mo, dahil una kilala ni Jesus yung tao, sinubukan niya ito. Wala kang mababasa ng sinubukan, pero sinubukan niya kung ano inalam niya, he drew an answer, no? Kasi kailangan kinuwalify ng Panginoon Jesus Totoo naman, if we want to enter eternal life, keep the commandments. Yan problema. We cannot keep the commandments and be perfect. Kasi the commandments, although it's good, it's holy, pero hindi natin mapeperfecto. May kulang isang tao Kaya sabi ni Jesus, one thing is lacking. So makita natin, sagot ng mga apostol, paano, sino ay maliligtas? Sa tao, imposible. So pinapakita na sa atin ni Kristo, hindi ka maliligtas ng 10 kautusan. Mabuti, sundin mo, pero hindi ka kayang iligtas nito kasi hindi mo nito magliligtas sa iyo Ang kautusan ibinigay upang malaman ng kasalanan. Correct. Ngayon, nilalabag natin kautusan. Sino sa atin mapagsasabi na dahil sumusunod ka sa kautusan, maliligtas ka? Sinabi sa Santiago 2:10, sinusunod mo yung kautusan, sirain mo yung isa, sinira mo na lahat. Nagkautang ka na sa lahat. You are guilty of all. Sinabi mong ikaw hindi nangangalunya, pero ikaw naman nagnanakaw. No? Ikaw hindi nagnanakaw, pero ikaw naman nagsisinungaling. So makita natin, we break the law. Dahil lahat tayo, kaya sinabi sa James 2:10 yun. Sa Galatians 3:21 to 23 patuloy, na kung ang kautusan ay binigay upang magbigay ng buhay na walang hanggan, hindi sana namatay si Kristo. If the law was given to impart life, to impart eternal life, Christ should have not died on the cross. Hindi na sana namatay si Kristo. Sapagkat sinabi sa Galatians 3:21, 22 to 23, sapagkat the scriptures has shut up all under sin. Sinabi ng kasulatan ng lahat ay nasa ilalim ng kasalanan. So lahat tayo nagkasala. So makita natin, sin, because we transgress against the law cannot save us. Nalinaw sa Biblia. So kaya sinagot na ni Jesus, yung kanyang mga apostol, paano maliligtas sa tao? Imposible. Sa Diyos wala imposible. So anong ginawa ng Diyos? Ibinigay, itong gawa ng Diyos. No?
Ibinigay niya kanyang anak na matay sa krus upang bayaran, alisin at ating kasalanan. No, at alisin tayo sa sumpa na hindi pagsunod sa kautusan, binayaran na rin ni Kristo. Pinalaya na tayo sa kautusan. Ngayon, pag tinanggap mo si Jesus, ipanganganak ka, maging anak ka ng Diyos, tatanggapin mo kapatawaran, buhay mo langgan at palalayain ka sa kasalanan. At pati sa sumpa ng kautusan na hindi mo masunod, palalayaan tayo. Sapagkat ipinatong na kay Kristo lahat. Pati yung curse of the law, curse of sin, pati kasalanan ipinatong nga kay Kristo. Upang sa pamagitan ni Kristo, tayo maging matuwid sa harapan ng Diyos. So, nasagot na natin yung tanong, nakapagligpas ba ang kautusan? Hindi po. Kung dumidepende ka, ay kailangan mabuti ang kautusan, pero dapat ang pananampalataya mo, hindi dahil sa pagsunod mo sa kautusan ka maliligtas. Hindi ka nga ililigtas niyan. Ang magliligtas si Kristo. Sa Galatians chapter 5, Galatians 5:2 o 6, kung di ako nagkamali, na if you want to be justified by the law, you are severed from Christ. Hiwalay kayo kay Kristo, kayong nagnanais maging matuwid. No, aring ganap sa pamagitan ng pagsunod ng kautusan. Galatians sa chapter 5, no? 2-6, no? Galatians 5:4, kung di ako nagkakamali, hiwalay kayo kay Kristo, kayong nagnanais na aring ganap sa pagsunod sa kautusan. So, malinaw po sa Biblia na mabuti ang kautusan, it is holy, pero hindi ito magliligtas sa atin. Alam niyo ba, pag tinanggap mo si Kristo, yung kautusan pa nga ng Diyos isusulat sa ating mga puso. Yun ang maganda eh. Ngayon, makakasunod ka na sa kautusan willingly because new creation ka na. Hindi, unang-una, hindi ka na mahirapan sumunod sa kautusan. May pag-ibig ka na, gumagawa ka na ng mabuti dahil kay Kristo na nananahan sa iyo. So, yun ang pagliligtas ng Diyos. Yung kautusan, ngayon isusulat na sa puso mo. Lalakad ka na na matuwid. Sabi nga ng Biblia sa 1 John 3:7, he who practice righteousness is righteous as he is righteous. Sabi doon, ang lumalakad ng matuwid, sabi doon ay matuwid, na katulad niya sa matuwid. Sino yung lumalakad ng matuwid? 1 John 3:7. 1 John 3, ang nagkakasala ay pinakasalanan. Sabi ni Kristo, naparito si Kristo upang wasakin ang gawa ng dyablo. Naparito si Kristo upang palayain tayo sa kasalanan sapagkat upang tayo'y makalakad ng matuwid. Ang salvation kay Kristo, ang salvation gawa ng Diyos. Ang kinakailangan, magsisi tayo sa kasalanan at tumingin tayo sa ginawa ni Kristo sa krus. Binayaran niya kasalanan mo, kasalanan natin lahat. Inalis niya, bayad na. So nais mo maligtas, tumingin ka sa Kristo, tumawag ka sa Panginoon Jesus, tanggapin mo siya sa puso mo as Lord and Savior. Sabi sa Acts 15:79, sabi ni Pedro, na itinalaga upang mangaral, yun ang susi. Ipinangalan niya Ebanghelyo at ang mga hintil makapakinig at sasampalataya sa Ebanghelyo. At sabi doon ng Biblia, and God knowing the hearts, no, cleanse their hearts by faith, giving them the Holy Spirit. Nakikita ng Diyos ang puso mo. He knows your heart. And lilinisin ng Diyos ang puso mo, and He will give you His Spirit. Tanggapin niyo si Jesus, tanggapin yung katubusan, tanggapin yung buhay na walang hanggan. Sabi ni Kristo, John 8:24, maliban na sampalatayan nyo na ako nga, mamamatay kayo sa inyong kasalanan. Unless you believe that I am He, you will die in your sins. Kung ayaw mo mamatay sa kasalanan, gusto mo mamatay ng lumalakad, ng makatwiran, ng matuwid sa Diyos, tanggapin mo si Jesus. Tanggapin mo ang katubusan ni Kristo. Tanggapin mo na siya lang tagapagligtas mo. Liligtas ka sa kasalanan, palalayan ka sa kasalanan, bibigyan ka ng bagong buhay, bibigyan ka pa ng eternal life. Alam mo ba ang eternal life ngayon? John 6:47, sabi ni Jesus, ang sumasampalataya may buhay na walang hanggan. 1 John 5:11-13, binibigyan tayo ng Diyos ng buhay malanggan. Ang tinatahanan ng anak, may buhay. Ang hindi tinatahanan, walang buhay. Dalawang klase ng tao sa mundo. Ang tinatahanan ni Jesus at hindi tinatahanan. Sino yung tinatahanan ni Jesus? Ang sumampalataya sa Kanya. Ang sumampalataya na si Kristo lang ang kaligtasan. Tanggapin mo. Maliban na tanggapin mo si Kristo lang pwedeng magligtas, magpatawad sa iyo, hindi ka maliligtas. Hindi ka mapapatawad. Repent and believe the gospel. Maraming salamat, pagpalain kayo. Mahal kayo ng Diyos, tanggapin niyo si Jesus as Lord and Savior.
God bless.